Okay, so magandang hapon muli sa bawat isa. Bago tayo pumunta sa ating mga request prayer, at salamat at patuloy na tayo ay na nakasama natin sila Brother Louie at Sister Abby sa oras na ito. Kasama rin si Brother. Medyo minsan nalilimutan ko yung pangalan ni Brother eh. Ano nga yung name mo? UG. Okay. Okay, so God bless you at salamat at na naging kabahagi kayo sa ganitong gawain. And usually, pag first Sunday ay itong naisasagawa naming gawain, maghapong gawain, pero sa bandang hapon ay merong prayers, pananalangin at sama-samang pananalangin at pagdilog sa harapan ng Panginoon. Now, sa oras na ito ay bago tayo pumunta sa bahaging yon, ay nais ko mag-share ng ilang bagay at ituloy ang ilang mga kaisipan na ating pinag-usapan kanina sa ating morning message na may kinalaman sa keep your lamps burning. At dalangin ko sa Panginoon na sa huling mga araw nito ang ating mga lampara, ating mga torch ay meron tayong dalawang ilawan na nakita natin. There's the lamp and the torch. The lamp is may kinalaman ito sa sa mabubuting gawa na ginagawa natin. So, ay ginamit ko lang yung ganong pag-example para at least makita natin yung paggamit sa Biblia ng ilang mga bagay at pagtingin na rin natin sa tinatawag na custom and tradition, custom ng Oriental wedding. Kung ano yung ginagamit nila ano yung uri ng lamp na binabanggit doon. Dahil ang dati, iniisip ko rin na ng lamp na kanilang dala-dala ay parang table lamp, yung ordinaryong lampara na nakikita. Pero kapag masusi nating tiningnan ang scripture at sa tulong ng ilang mga ating panahon ngayon, hindi na po mahirap pag-study ng scripture. Hindi po katulad way back in the 90s. Way back in the 90s ay napaka-limited po ng aming mga resources. Yung resources na magagamit. At nagtsatsaga lamang kami noon sa Bible Concordance, yung nasa likod ng Biblia. Okay, alam kung familiar kayo, yung concordance sa likod ng Bible, doon lamang kami tumitingin ng mga cross-reference. At kapag merong isang study Bible na pwedeng magamit, na medyo maayos na klase, nakakatulong yung mga cross-reference na yon para yung mga passages sa Bible ay maging mas malinaw at habang nag-study. Well, in fact, ang ating Panginoong Hesus ay ito yung kanyang payo sa John chapter 5 verse 39 na search the scripture for in them you think you have eternal life. Saliksikin ang banal na kasulatan at doon ay ating malalaman na tayo may buhay na walang ganap. Di lamang yon, kundi maraming mga bagay ay ating maintindihan sa plano ng Diyos, sa layunin ng Panginoon. So, malinaw sa atin na yung ating tinukoy na lamp dito sa Matthew chapter 5, ito yung liknos na ang ibig sabihin ay table lamp na ito yung mabubuting gawa na ating ginagawa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero yung isang uri ng lamp na ginamit sa Bible,
ito pala ay may kinalaman na sa confession ng ating pananampalataya. It is the confession of our faith. At ito ay totoong napakahalaga na yung ating pinaniniwalaan ay hindi lamang ito ating pinaniniwalaan, kundi ito'y ating confession. Ito ay ating kino-confess. At merong hiwaga na pinakita si Paul dito sa Romans chapter 10 about this confession. Sa Romans chapter 10 ay pinakita niya, sabi niya sa verse 8, but what does it say? What does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. So the word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith. The word of faith which we are preaching. That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So tingnan natin makikita natin yung mystery ito. Yung mystery ng tinatawag na confession, and belief. If you confess with your mouth Jesus as the Lord and believe in your heart. So, by mouth confession, sabi rito ng verse 10, for with the heart a person believes, resulting in righteousness. And with the mouth confesses, resulting to salvation. Kapag ang isang tao ay, sabi rito, sinampalatayanan niya sa kanyang puso, yung kanyang pananampalatayang yon ay nagiging daan ng kanyang righteousness o yung justification sa iba pang verse ng Bible. So by means of believing ay yung kinakount ng Diyos, dahil pinakita rin ito ng Romans chapter 4 na sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang chapter 4, verse 3 ng Romans. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. So nang si Abraham ay sumampalataya, nang siya'y maniwala, yung kanyang paniniwala, yung kanyang pananampalataya ay ibinilang sa kanya. Ibinilang, kapag sinabing ibinilang, ay binigyan siya. Ipinalitan yung belief niya ay pinalitan ng Diyos, kinilala niya na yung belief niya ay katwiran ito sa harapan ng Diyos. Kaya pinakita ni Paul sa kanyang sa chapter 10 verse 10 yung mystery ng confession and believing. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. Amen. Whosoever believes in him will not be disappointed. So, maintindihan natin mga kapatid na ang Diyos ay gaano niya pinapahalagahan at gaano niya kinikilala yung pananampalataya ng isang tao. Sabi ng Biblia, as we know, sabi niya, kung ang tao ay walang pananampalataya, hindi siya magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Dahil ang tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, faith and confession, ay doon ang Diyos ay nalulugod. At napansin niyo yung sinabi ng ating Panginoon
Sinabi rather ni Paul, nang i-describe niya yung tinatawag na faith dito. So, medyo malakas ang ulan. Dito sa chapter 11 ng verse 4 ng Hebrews 11 verse 4, sabi niya, by faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous. So pinakita diyan, sabi niya, by faith offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous. And sabi diyan, and God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. Well, pansinin niyo yung bagay nito na si Abel, bagamat siya'y patay na, bagamat siya ay hindi na nakakapagsalita. Well, patay na si Abel, binuhos niya na ang kanyang dugo, pinatay siya na Cain, pero sa harapan ng Diyos, kahit si Abel ay patay na, yung kanyang dugo ay nagsasalita pa. Though he is dead, sabi rito, still speaks. Dahilan ang matuwid na si Abel ay humihingi ng yung kanyang dugo ay sumisigaw ng justice sa harapan ng Panginoon. Dahilan siya ay isang mananampalataya sa kanyang mga salita. So, makita natin dito, merong isang pangyayari po sa panahon ng Israel. Ito'y under sa paghari ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah ay nang siya ay harapin ng isang malaking ng kanyang kaaway, ang Assyria, ay dahilan ang kaharian ito, ang Assyria ay sila yung nagpabagsak sa Northern Kingdom. Kung alam niyo, ang Northern Kingdom, ang Northern Kingdom, yung 10 tribes, ito ay unang naibigay at ang ginamit ng Panginoon at sila'y nahulog sa kamay ng Assyria. At dahilan ng sila'y mahulog sa kamay ng Assyria, ay iniisip ng Assyria na ang susunod kanilang bibigtamihin at kanilang pababagsakin ay ang Southern Kingdom na siyang Judah, yung tinatawag na Judah, na naroon ang dalawang tribes, ang Benjamin at ang Judah. Pero si Hezekiah ay meron siyang mga confession. Kung inyong mapapansin ang kanyang mga confession sa aklat ng Isaiah, dahilan ang sabi ng Panginoon kay Hezekiah, si Hezekiah ay nagkaroon ng isang malalang karamdaman. At pansinin ninyo, gaano kahalaga ang tinatawag na confession. Kaya kapag tayo ay nananalangin, hindi lamang tayo wag lamang kayo basta umiyak sa pananalangin. Well, magandang pag-iyak, pero ang Panginoon, ang Diyos, ay hindi siya nakikilos lamang sa luha ng bawat isa sa atin. Alam niyo ba kung ano nagpapakilos sa ating Panginoon? Is the confession of our faith. It is the confession of our faith. Kung tayo man ay umiyak at lumuha, ito ay emosyon natin, damdamin natin, damdamin na pinapaabot. Pero ang Diyos ay hindi lamang siya, alam ko, merong banal na kasulatan, ang Diyos ay napakabuti,
na kahit yung damdamin natin ay pinapahalagahan ng Panginoon. Amen? Sabi ng Hebrews chapter 4, tingnan natin ang Hebrews chapter 4. Ang Hebrews chapter 4 ay nagsasabi ng ganitong bagay. Sabi niya, verse 15 and verse 16 ng chapter 4 ng Hebrews. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Now, tingnan nga natin sa Tagalog ang verse na yan. Sabi niya, sapagkat tayo'y, well, minsan po na nakakalitong basahin itong Tagalog. Pero ang pinapakita dyan, sabi niya, meron tayong dakilang saserdote na maaaring mahabag sa ating mga kahinaan. Yung kahinaan dito ay mga bagay na ating mga dinaramdam, mga nararamdaman. At sabi niya, kundi siya ay tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So ibig sabihin, kung ang isang tao ay nahihirapan at siya ay tatawag sa Panginoon dahilan doon sa kanyang nadaramang hirap, well, na kinikilala ng Diyos ang bagay niya. At actually, pwede siyang, sabi ng verse na ito, pwede siyang mahipo sa pamamagitan ng ating mga damdamin. Sabi niya, for we do not have a high priest who cannot sympathize. Ang high priest natin is sympathizer. Ibig sabihin, nakakaramdam siya ng ating mga damdamin. Sympathize with our weaknesses. At siya ay tinukso rin, nakagaya natin, yung mga tukso na pinagdadaanan natin ay masigit ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Gayunpaman sabi ng Banal na Kasulatan, ngunit siya ay hindi nasumpungan sa kasalanan. So dito, pinapakita, kaya sabi ng verse 16, therefore, let us draw near with confidence. Sabi niya, kung magkagayoy tayo lumapit sa Kanya na merong kumpiyansa, na merong katiyakan sa luklukan ng biyaya upang tayo'y makatamo ng biyaya o ng habag at makasumpong ng biyaya at tulungan tayo sa panahon ng ating pangangailangan. So, ibig sabihin, pwede tayong lumapit sa Kanya, magsumamo sa Kanya. Pero, ang ating pagsusumamo ay dapat ito ay binubunsod ng pananampalataya rin. And not just only mere emotion. Hindi lamang ito basta emosyon na iyak ng iyak, kundi meron kang kino-confess. Meron kang pinaniniwalaan. Meron kang sinasampalatayanan. Kino-confess mo ang bagay na ito. Napansinin ninyo, so, both ang Panginoon ay mahabagin at nahihipo siya, compassionate siya, merciful siya, at nahihipo siya sa kalalagayan ng tao. Well, naalala ko sa panahon ng ang ating Panginoon after niyang magturo sa Beatitudes, sa Sermon on the Mount, anang sila ay magsisialis na, ay sabi ito'y not in the Beatitudes, isang panahon na siya ay nagturo at sila ay 3 araw na kasama ng Panginoon. At bago sila umalis, sabi ng Panginoon sa mga alagad, pakanin natin sila. At nagulat sila, Philip, at sabi niya, Panginoon, ang 300 denaryo ay hindi sapat para makatikim lang lamang sila ng tigkakaunti. You know, yung 300 dinari, yun po ay
sabihin nating sweldo na ng isang laborer ng isang taon niya. Ganun po kamahal yung 300 dinari. Dahil ang presyo ng sahod ng isang taong laborer sa isang araw is 1 dinar. So yung 300 na yun is 300 days na. So ganun kalaki yung amount na pinapakita ni Philip sa ating Panginoon. Malaking amount ang kanyang kailangan. See, kagaya kanina, ang laki ng amount na napoproject natin, na nakikita natin kailangan. So, 300 dinari. Pero sabi ng Panginoon, hindi niya sinasabi yun dahilan hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sinasabi niya yun dahilan alam niya kung anong kanyang gagawin. At sabi niya, meron dito na isang bata, meron siyang 5 tinapay at merong 2 isda. At sabi niya, pero gaano lamang ito? Ibig sabihin, lahat sila walang baon. Maliban lamang doon sa isang bata. Pero sabi ng Panginoon, sapat na yan, paupuin niyo yung mga tao. Kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda at kanyang binlas at kanyang pinagpira-piraso at pinakain yung mga taong ito. So ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nakakadama siya ng ating mga damdamin. Nakakadama siya ng ating damdamin. Nahihipo siya ng ating damdamin. Pero sabi nga kanina, hindi lamang kailangan dito ang ating damdamin. Hindi natin pwede sabihin, sinagot ako ng Diyos kasi nakita niya, umiiyak na kasi ako. Nakita niya, nahihirapan na ako. Well, ang isa sa magiging daan ng pag-abot ng paggawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao ay ang kanyang pananampalataya at ang kanyang confession. Tingnan niyo ang Isaiah chapter 38. Isaiah 38, in those days Hezekiah became mortally ill. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, Thus saith the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Isaiah 38:1. Sabi niya, ikaw ay mamamatay na, wika niya kay prophet Isaiah, at hindi ka na mabubuhay pa. Iayos mo ang iyong sambahayan at ikaw ay mamamatay na. Verse 2, Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord and said, Remember now, O Lord, I beseech you, how I have walked before you in truth with a whole heart and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Now, then the word of the Lord came to Isaiah saying, Go and say to Hezekiah, Thus says the Lord, the God of your father David, I have heard your prayer, I have seen your tears, behold, I will add 15 years to your life. So makikita natin dito, wag lamang tayong mag-highlight doon sa iyak ni Hezekiah. Wag lamang tayong tingnan yung iyak niya, kaya minsan gagayahin natin yung kanyang pag-iyak. Pero mga kapatid, ang sabi rito, go and say to Hezekiah, sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David, na siyang magulang. Alam niyo bakit niya in-involve ang dito tinawag niyang siya ay Diyos ni David. Makikita natin na si Hezekiah ay hindi lamang umiyak ng umiyak. Hindi lamang siya umiyak at di na sinabi, Panginoon, talaga bang mamamatay na ako? Hindi ka ba maaawa sa akin? Talaga bang hanggang dito na lang ang aking buhay at ako'y mamamatay na? Meron siyang confession. Balikan natin yung prayer ni Hezekiah. Ang confession niya ito. Sabi niya,
2 Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord and said, Remember now, O Lord, I beseech you, how I have walked before you in truth and with the whole heart have done what is good in your sight. Alam niyo ba na yung kinonfess ni Hezekiah ay pangako ng Diyos kay David at sa kanyang mga anak. Dito sa 2 King, if I'm quote it right, sabi rito ito ay kasing katulad ng Isaiah chapter 38. Sabi rito nakasaad dito yung mga ginawa ni Hezekiah. Ang binibigyan ko ng pansin ay yung pangungusap ng Panginoon kay David doon sa kanyang covenant. Sa chapter 89 ng Book of Psalms, dito sa verse 3 ng chapter 89, I have made a covenant with my chosen. I have sworn to David, my servant, I will establish your seed forever and build up your throne to all generation. The heavens will praise your wonders, O Lord, and faithfulness also in the assembly. Meron ako isang point, isang particular na hinahanap. Dahil doon sinabi ng Panginoon kay David, kapag ang iyong mga anak ay lalakad ng buong puso sa akin, kung sila ay magkasala, akin silang papaluin ng pamalo ng pagtutuwid, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko aalisin sa kanila. At ang pangako ng Panginoon ito kay David, kung ang iyong anak ay lalakad sa katwiran at susundin ang aking mga salita at palatuntunan, hindi mawawala ang paghahari sa binhi ni David. Yun ang isang bagay na pinahayag. Kaya't nang si Hezekiah ay manalangin, doon sa, balikan natin yung Isaiah chapter 38. Ang confession niya rito ay, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo, sinasamo ko. Sabi niya, tingnan mo kung paano ko lumakad sa iyong harapan sa katotohanan. How I have walked before you in truth and with the whole heart, and have done what is good in your sight. Dahilan ang kinot niya ito ay eksaktong pangungusap, pangako ng Diyos kay David, na si David ay kanyang ninuno dahil nasa lineage siya ng Judah. So, pinakita niya at alam natin kung ano ang paraan ng paghahari ni Haring Hezekiah. Siya lumakad na may katwiran, siya ay inalis niya ang mga nagkaroon ng reform sa Israel. See, yun yung mababasa natin kanina, yung binibigyan natin ng pansin kanina sa chapter 18 ng 2 King. So sabi rito ng verse 3 or verse 2,
Verse 1. Now it came about in the 3rd year of Hosea, the son of Elah, the son of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, became king. He was 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem, and his mother's name was Abi, the daughter of Zechariah. He did right in the sight of the Lord according to all that his father David had done. Siya'y lumakad ng matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa paglakad ng kanyang amang si David, ang kanyang ginawa. He removed the high places, broke down the sacred pillars, cut down the Asherah. He also broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. For until those days, the sons of Israel burned incense to it and was called Nehustan. He trusted in the Lord, the God of Israel, so that after him there was none like him among all the kings of Judah, and nor among those who were before him. Now, ang point ko na pinapakita, mga kapatid, si Hezekiah ay hindi lamang siya basta umiyak. Si Hezekiah ay meron siyang confession. Kinonfess niya kung ano ang pangako ng Diyos. You know, the word confession, technically, kapag tinignan natin yung salitang confession at profession, ang confession ay ito ay may kinalaman, sometimes may kinalaman sa kasalanan na kinakonfess. Yan yung English na meaning pag pinag-usapan ng translation. Pero or meaning, or definition. Pero yung profession ay Joseph, pakiabot mo yung cellphone mo. Meron akong isang meaning na tinignan kanina. So yung confession is the act of submitting fault, acknowledging a past truth, or revealing something kept secret. Yun yung pagko-confess. Yun yung English definition. On the other hand, a profession is a public declaration of belief, values, or allegiance. So pag sinabing profession, it is a public declaration of belief. Yung profession ay may kinalaman ito sa kasalukuyan. So, a profession is a public declaration of belief, values, or allegiance. Yung kung kanino ka nagtatapat. So, yun yung pinapakita. So, pinapakita rito na a confession focuses on the past, admitting what you did, whereas profession focuses on the present and future, stating what you believe. So that's the reason. Minsan mababasa ninyo sa Bible yung salitang profession, minsan naman confession. Pero dito sa Bible, yung salitang confession, yung salitang confess, ay ang Greek word niyan ay homologeo. Ang isa sa pinapakita rito ay to say the same thing as another or to agree with assent. Yung bagay na iyong narinig, you agree. Ibig sabihin, yun yung point ng belief ng isang tao. Point na siya'y sumasampalataya. At siya'y uma-agree at ngayon ay kanyang kinakonfess. At yung confession na ito ay so, yung confession or profession, ito ay nag-express ka na ikaw ay uma-agree sa mga bagay na sinasabi ng Diyos na yun ay totoo. Ina-affirm mo yung kanyang mga salita na ito ay tunay
at totoo. So, what God holds to be true and what He declares to be true. So ikaw ay umaagree sa bagay na ito at yun ang tinatawag na confession. So ang ginawa ni Hezekiah ay meron siyang kinonfess. Ang kinonfess or profess or confess, ang kinonfess niya ay yung mismong sinabi ng Panginoon kay David. Kaya pagdating dito sa verse 4, ang sagot ng Panginoon kay Hezekiah, "Go and say to Hezekiah, Thus says the Lord, the God of your father David." Dahilan yung kinote ni Hezekiah ay ito mismo ang sinabi ng Panginoon Diyos as a covenant to David. At dahilan ng Diyos ay may tipan kay David, at kapag ang kanyang anak ay lumakad sa katwiran, at kung siya'y tatawag sa Panginoon, siya ay diringgin ng Diyos. So God, go and say to Hezekiah, Thus says the Lord, the God of your father, David, I have heard your prayer. I have heard what you confess, what you profess. I have seen your tears. So dalawang bagay na pinapakita rito. Hindi lamang yung luha niya ang nakita, kundi yung kanyang profession and ang kanyang damdamin na inibig sa harapan ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, I will add 15 years to your life. At hindi lamang yan, sabi ng Panginoon kay Hezekiah, hindi ka lamang gagaling, dadagdagan ko ng 15 years ang iyong buhay. At hindi lamang yan, in addition to all those things, in addition, ay sabi niya, magtatagumpay pa kayo sa kamay ng inyong mga kaaway. Ang Assyria na gustong makipagbaka sa inyo ay aking gagapiin at kayo ay magtatagumpay. Kung mabasa niyo ang Book of Isaiah, dito sa merong isang portion dito sa Book of Isaiah. Sa chapter 26, 28. Or 26 verse 13. Yeah. Meron ako isang portion na nakita kanina. Yeah, sa 2 King. I'm sorry. It's 2 King chapter 18. Second King chapter 18 verse 21. Ito yung sa panahon na nagyayabang at nagmamapuri ang hari ng Assyria.
Sabi rito, verse 22. Verse 19, then Rabshakeh said to them, say now to Hezekiah. Si Rabshakeh ay ito ay parang tagapagsalita ng hari na Assyria. Then Rabshakeh said to them, say now to Hezekiah, thus says the great king, the king of Assyria, what is this confidence that you have? Sabi niya, ano itong pagmamayabang na iyong pagpapahayag na ginagawa ni Isaiah, o ni Hezekiah? Sabi rito, say now to Hezekiah, thus says the king, the great king, what is this confidence that you have? Ano itong uri ng iyong confidence na meron ka? Alam niya, si Hezekiah ay hindi lamang siya nakikipagbaka, siya ay merong kinoconfess. Pansinin ninyo, what is this confidence that you have? You say, but they are only empty words. So sabi sa Tagalog, verse 20, sabi niya, iyong sinasabi, ngunit ang mga salitang, ang sinasabi ng hari ng Assyria, yung mga kinoconfess mo ay walang kwenta. Yung mga kinoconfess mo ay but empty words. You say, but they are only empty words. I have counsel. Sabi niya, ako'y may payo at kalakasan sa pakikipagdigma. Ngayon, kanino ka tumitiwala na ikaw ay maghimagsik laban sa akin? So, parang binubuli ng Assyria ang Israel. Sabi niya, ano yung kumpiyansa na yung pinapakita? Ako ay merong lakas. Sabi niya, may lakas sa pakikipagdigma. Sabi niya, kanino ka magtitiwala? At sumunod na verse 21. Sabi niya, verse 21, ngunit ngayon, now behold, ngayon narito ikaw ay tumitiwala sa tungkol na sa kahoy na nagapok sa makatwid bagay sa Ehipto. So ang isip ng hari na Assyria ay si Hezekiah ay nagtitiwala sa Egypt. Dahil minsan ganun ang ginagawa ng Israel, humihingi ng tulong sa Egypt para sila ay tulungan. Pero sabi niya, ang Egypt na iyong gustong sandalan ay kagaya ng tungkol na gapok sa makatwid bagay sa Ehipto, na kung sino man ay sumandal at tutug sa kanyang kamay at palalagpasan gayan si Paraon sa hari ng Ehipto. So pinapakita niya, wala kang mapapala kung sa Egypt ka, dahilan ang Egypt ay nasakop din ng Assyria. So technically, ganun ang kanyang pinapalagay. But if you say to me, verse 22, ngunit, kung iyong sasabihin sa akin, kami ay nagtitiwala sa Panginoon naming Diyos, hindi ba siya yaong inalisan ni Ezekias ng mga matataas na dako at ng mga dambana na nagsasabi sa Huda, sa Jerusalem, kayo'y nagsisamba sa harap ng dambanang ito sa Jerusalem. Well, walang alam ang hari ng Assyria ito. Na iniisip na yung mga high places na kanyang sinira, yung mga altar na kanyang winasak, iniisip niya na ito'y altar ng Panginoon. Pero hindi niya alam na yun ay altar ng mga Diyos-Diyosan na kanyang winasak. At dahilan siya ay nagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi rito, but if you say to me, we trust the Lord our God. So meaning to say, this is Hezekiah's confession. Sabi niya, we trust in the Lord your God. Now, therefore,
come and make a bargain. So, hinahimok siya ng hari ng Assyria na makipag-bargain sa kanya. Pero mga kapatid, at the end, sabi ng banal na sulatan, sabi ng Panginoon, ang haring yan ay magpaplano sila ng pakipagdigma, pero kahit isang palaso ay hindi sila makakapagpalibad laban sa iyo. Dahilan ng nangyari sa haring ito ng Assyria, nang habang siya'y natutulog doon sa kanyang malaking kawal na pinagtitiwalaan niya, paggising niya, patay lahat sila. At walang isa man sa kanila. So, anong kanyang gagawin? Nakita niya patay lahat ng kanyang mga kawal. So, ang ginawa niya ay umalis siya at bumalik doon sa kanyang lugar. At habang siya'y sumasamba sa kanyang Diyos, doon naman siya pinatay ng isa sa mga lalaki na malapit din naman sa kanya. So mga kapatid, nakikita natin, ang pinapakita ko, ang confession ay isang bagay na mahalaga. Ang confession ay pinapakita ng pinag-usapan natin kanina, ito'y kagaya ng torch, ng burning torch, na habang ikaw ay, kung ano yung iyong sinasampalatayanan at siyang iyong kinoconfess, ayoon ay kagaya ng isang maningas na torch na nagliliwanag. Kaya makikita natin, kanina ginamit ko yung istorya ni Polycarp. Si Polycarp ay isang disciple ni John the Beloved. Disipulo siya ni John the Beloved. At siya ay kinilala ring early fathers o mga isa sa mga apostolic fathers. At bilang tumayo sa ganitong klase ng pananampalataya, hindi lamang siya basta siya ay merong confession or profession of his faith. Na kahit man sa harapan ng mga mag-execute sa kanya, nang siya ay hinuli, based on the history, nang siya ay hinuli, ay binigyan siya ng kahilingan. Anong hihilingin mo bago ka namin dalhin? Sabi niya, pabayaan niyo kong manalangin. At alam niyo ang ginawa ni Polycarp? He prayed for 2 hours. At ang kanyang pinapanalangin ay ang kanyang mga kaaway. At doon sa kanyang prayer, ang kanyang prayer ay punong-puno ng confession ng kanyang pananampalataya. At kanyang handang harapin ang ganitong execution sa kanya, alang-alang sa kanyang pananampalataya. At nang siya ay naroon na sa harapan upang siya ay bigyan ng pagkakataon, i-deny mo si Jesus as your Savior, you will be free. Tanggihan mo si Kristo at hindi mo na siya kilalanin na iyong tagapagligtas at i-confess mo na si Cesar ay Panginoon, dahilan yan po yung mabigat sa panahong yun. Nang isulat ni Paul ang Romans chapter 10, ay pinakita niya na sa panahong yon, ang sino mang magpo-profess at magko-confess na si Jesus is Lord, ay kamatayan na nag-aantay sa Kanya. Pero binaligtad ni Paul, na sabi niya, sino man na magko-confess, maniniwala sa kanyang puso at ipapahayag sa kanyang bibig na si Jesus ay Panginoon at siya ay Kristo at siya ay binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, siya ay maliligtas. He reversed. But actually sa panahong yon
ang dapat confession ng lahat ng mamamayan ng Rome, Kairos is curious. Si Caesar is curious. Caesar, curious. Caesar is Lord. Si Caesar ay Panginoon. Yun ang confession ng lahat ng mga mamamayan. Lahat ng mga tao na nasasakupan ng kaharian, ng imperyo ng Roma. Ito ang kanilang confession. Pero dito, binaligtad niya, kung i-confess mo, si Jesus is Lord, maliligtas ka. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong pusong nananampalataya, binibilang ang katwiran, at sa pamamagitan naman ng iyong pagpapahayag, ikaw ay maliligtas. So, si Polycarp ay nagpahayag, paano ko i-deny ang aking tagapagligtas, samantalang sa loob ng 86 years ay wala siyang ginawang masama sa akin. At siya ay gustong ipako, gustong itali. At sabi niya, hindi niyo na kailangan ako itali, haharapin ko ang kamatayan. At habang sinisilaban nila, tila kahit yung apoy ay ayaw dilaan ang katawan ni Polycarp. At tumagal ng tumagal, at nag-init ang ulo ng isang soldier, kinuhang kanyang punyal at itinarak sa dibdib ni Polycarp. At pumulwak ang dugo, at yun ang kanyang kinamatay. Pero mga kapatid, ang mga mananampalatayang ito nung araw, dayday, na meron silang confession ng kanilang pananampalataya. Now, alam niyo ba, kahit man ang ating kaligtasan, ay kinakailangan ang patuloy nating pagko-confess dito. Dahilan kapag ang isang tao ay nawalan ng pananampalataya sa kaligtasan, ito ang magiging daan na mawala ang kaligtasan sa kanya. Napapansin ninyo ang ilang mga talata ng Book of Hebrews. Book of Hebrews, tingnan natin. Sabi rito ng Hebrews, sa chapter 2 verse 1, sabi niya, that is why we ought to pay even closer attention to the voice that has been speaking, so that we will never drift away from it. So sabi niya, itong dahilan na dapat tayong magbigay ng matamang pansin sa tinig na nangungusap upang tayo ay, anong sabi diyan sa Tagalog? Upang tayo ay upang baka sakaling ito'y makahagpos. Ibig sabihin, makakawala sa atin. Hebrews chapter 3. Sa verse 6. O verse 14. Sabi ng verse 14. Sa verse 13, encourage each other every day for as long as we I'm reading, ang binabasa ko ay The Voice Translation, pero so tingnan ng NASB. Verse 14. Verse 13, but encourage one another every day as long as it is still cold today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ,
Sapagkat, sabi niya, ngayon, verse 14 na, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Can you say amen to that? Tayo'y naging kabahagi ni Kristo. Kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. So, our confession must continue at dapat itong hawakan sa lahat ng panahon. Sabi niya, for we have become partakers of Christ if we keep the beginning of our commitment firm until the end. So, our confession must remain at dapat itong ginamit dito yung salitang commitment na ito ay dapat manatili hanggang sa wakas. Kaya merong sinabi ang Panginoon, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. So you have to maintain your confession. So, sa chapter 4, verse 14, therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Let us hold fast our confession. Ating tanganan at hawakan ang ating confession. Kung babalikan ko yung chapter 3 kanina ng Hebrews sa isang version ng NASB, yung 95. For we have become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. The beginning of our assurance. Kung ano yung pasimulang iyong tinanganan at hinawakan, dapat ito ay manatili hanggang sa wakas. Sabi rito, sa chapter 10, verse 23, the same Hebrews 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us hold fast our confession. Huwag mong bibitawan ang confession yan. Kung ano ang iyong pinapahayag, huwag mong bibitawan ang iyong confession yan. Na ito ay, at ang iyong pag-asa, and the hope without wavering, for he who promised is faithful. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, ewan ko kung napansin nyo yung bahaging ito. Sabi ng verse 1, now I make known to you, brethren, the gospel which I preach to you, which also you receive, and which also you stand. So makikita natin na ang gospel o yung salita, yung mabuting balita o yung aral na Kristo na patungkol sa pananampalataya at ilang pang mga bagay. Sabi niya, the gospel which I preach to you, which also you receive. Kapag tinanggap mo ito, well, mabuti. In which,
which also you receive, and which also you stand. So hindi lamang ito basta tinatanggap, dapat tinatayuan. Dahilan yung parable ng ating Panginoon sa four kind of soil, parable of the soil, yung isa ay nalaglag sa tabing daan, tinuka kagad ng ibon. Yung isa naman ay natanim sa mabato, kakaunti ang lupa at kulang sa dilig. Madaling sumibol, pero nang uminit ang araw, madaling nalanta at natuyo. Ang sabi ng Panginoon, ito ay ang mga taong tumanggap ng aking mga salita at nakarinig na aking salita at buong gagalakan, tinanggap ang salita. Ngunit dahilan walang ugat. Hindi ito nanatili at ito ay pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga tiisin dahil sa salita mismo, ay madaling nalanta at madaling at hindi nakapamunga. Ganon din naman ang sa madawag. So, the gospel which I preach to you, which also you receive, in which also you stand. And verse 2, by which also you are saved. Right? By which also you are saved, if you hold fast the word which I preach to you. If you hold fast, kung iyong iingatan ang salitang yan, if you hold fast the words which I preach to you, ang mga salita na aking pinangaral sa inyo, pero meron siyang pasubali rito sa bandang huli, unless you believe in vain. So ito yung sagot, mga kapatid, na merong mga taong hindi talaga makakapagpatuloy because they believe in vain. They believe in vain. So, hindi dapat ang klase ng pananampalataya, tinawag ito sa Tagalog, pananampalatayang walang kabuluhan. Naalala ninyo yung statement ni James? Sabi ni James doon sa kanyang pangusap, sabi niya, sa verse 19, chapter 2, verse 19, you believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. But are you willing to recognize, you foolish fellow? You foolish fellow, that faith without works is useless. Now, napakahalaga, mga kapatid, ng ating confession sa ating mga prayer. Hindi ka lamang mag-report ng nangyayari sa iyo. Panginoon, ganito ang aking nararamdaman. Panginoon, ganitong ginagawa nila sa akin. Well, minsan, ini-inform lang natin ang Panginoon. Bakit hindi tayo kumuha ng kanyang mga salita at siyang ating i-confess? At sabihin natin, kagaya ng sinabi ni Hezekiah, Panginoon, alam mo kung paano ko lumakad na may katwiran. Dahilan, tinutulay niya yung kanyang pangusap, doon sinabi ng Panginoon kay David. At ang kanyang confession, nang si Hezekiah ay makatanggap ng sulat galing sa hari na Assyria, pumunta siya sa templo, inilatag niya sa harapan ng Panginoon at siya ay nanalangin. At kanyang pinakita na, sabi niya, Panginoon, tingnan mo kung ano sinasabi ng taong ito. At kanyang kinonfess ang kanyang pananampalataya na siya ay
ang Diyos ay merong magagawa. Look at the words of Jehoshaphat, the prayer of Jehoshaphat. Hindi lamang ito basta papahayag ng kanilang kalalagayan, kundi siya ay nagko-confess. Let's read this bago tayo magtatapos. Ang 2 Chronicles chapter 20. Tinawag ito na Jehoshaphat's prayer. Dahil ang Judah ay in-invade. Ang verse 1 ay nagsasabi, "It came about after this that the sons of Moab, the sons of Ammon, together with some of the Meunites, and to make war against Jehoshaphat." So tatlong kaharian. At nakarating ito kay Jehoshaphat. At ang ginawa ni Jehoshaphat ay nag-declare siya ng fasting. Then some came and reported to Jehoshaphat saying, "A great multitude is coming against you from beyond the sea out of Aram," that is Assyria. "And behold, they are in Hazazon Tamar," that is En-Gedi. Jehoshaphat was afraid and turned his attention to seek the Lord. Turned his attention. Well, hindi siya nagmukmok, hindi siya nag-isip na lamang ano na mangyayari. He turned his attention to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. So Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came all the cities of Judah to seek the Lord. And then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. And he said, "O Lord, the God of our fathers." Mga kapatid, sa pasimula pa lamang ay pagkilala sa Diyos na kanyang tinatawagan. Ang Diyos na kanyang tinatawagan ay ang Diyos ng kanyang mga magulang. God, the Lord God of our fathers. Ang Diyos na naging matapat sa kanyang mga magulang. O Lord, the God of our fathers, are you not in the heavens? What a statement. Hindi bagat ikaw ay nasa langit? Are you not in the heavens? Are you not ruler over all the kingdoms of the nations? Nakikita niyo ba yung confession? Yung confession? Ito'y pagkilala kung sino ang Diyos na kanya tinatawagan. Hindi bagat ikaw ay nasa mga langit? Tingnan natin yung Tagalog. Hindi bagat ikaw ay, sabi niya, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Ibig sabihin, nasa ilalim ng kontrol mo ang lahat ng mga bansa. That's what he meant. Sabi niya, are you not the ruler of all the nations? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas. Well, ano yung ginagawa ni, hindi lamang siya humahagulgol. He is confessing ano ang kanyang pagkilala sa Diyos. Sabi niya, hindi ba nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas, na ano pat, walang makakaharap sa iyo. No one can stand against you. Verse 7, did you not our God? Did you not our God drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it to the descendants of Abraham, your friend, forever? Pinaalis mo sila at ibinigay mo
Ibinigay mo ang kanilang lupain sa iyong kaibigang si Abraham. Matapos mo silang palayasin. Ngayon, sabi niya, they have lived in it and have built your sanctuary. At sila'y naroon, pinagtayo ka ng sanktuaryo at ilalagay mo ang iyong pangalan na sinasabi, kapag merong kasamaan, should evil come upon us, sword, judgment, pestilence, or famine, we will stand before this house and before you, for your name is in this house, and cry to you in our distress, and you will hear and deliver us. Oh my, what a confession. Sinong Diyos, ang Diyos sa ganitong confession ay hindi niya pwedeng palagpasin. Pinakita niya, sabi ng verse 9, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, taba, kahatulan, kagutom, kami ay tatayo sa bahay na ito at sa harap mo sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito. At kami ay dadaing at sa iyo at sa aming pagdadalamhati. At kami ay iyong didinggin at ililigtas. Brothers and sisters, si Jehoshaphat ay may knowledge sa prayer ni Solomon. It is Solomon's prayer. Ito yung pinag-pray ni Solomon at sinabi ng Panginoon, ang iyong panalangin ay aking gagawin. So based doon sa bagay na yun, yun ang naking kanyang confession. Yun ang laman ng kanyang prayer. At sabi niya, now, narito, the sons of Ammon, the Moab, and Mount Seir, whom you did not let Israel invade them. They came out of the land of Egypt and they turned aside from them and did not destroy them. Sabi niya, and see how they are rewarding us by coming to drive us out from your possession, which you have given us as an inheritance. Mga kapatid, alam nyo gaano kahalaga ang confession. Pero, paano ka makakapag-confess kung wala kang nalalaman? Is that true? Paano ka makakapag-confess? Paano kung hindi mo alam ang scripture, hindi mo alam mga pangako ng Diyos? What will you confess during your prayer? But if you know the God whom you serve, and you know His Word, and you know His promises, and you know who He is, and what He can do. Brothers and sisters, as you confess that, ang Panginoon ay sa iyong pagkilala at pag-agree at pag-affirm at pagkilala mo doon sa kanyang ganong klaseng kapangyarihan, dahilan naniwala ka sa ganitong klaseng kapangyarihan, itong klaseng kapangyarihan na ito ang aking gagawin sa iyo. The same power that you believe, the same power that you will experience. Diba? Ano nangyari sa babae? If I just hold the hem of his garment, I will be healed. So yung pananampalataya niya doon sa paghipo niya sa laylayan ng damit ng Panginoon, yun ang kanyang pananampalataya at naniniwala siya na siya gagaling, nakamtan niya yung kanyang paniniwalang ito. What you believe is what you will get. Now mga kapatid, mahalaga ang confession. At ito yung sometimes na tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos, ng panalangin at daing na hindi natin ma-express. And thank God, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo sa atin sometimes to pray. Dahilan, mahalaga sa harapan ng Panginoon our confession. Because
He is the high priest of our confession. What we confess is what we will get. Kaya sabi ng Romans 8:26, in the same way, the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should. Hindi natin alam kung paano manalangin ng tama at nararapat. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches the hearts know what the mind of the Spirit. Amen. At dito, dahilan Siya ang nakakaalam ng kaisipan ng Spirit, sabi rito, sabi niya, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit, because He intercedes for the saints according to the will of God. Tandaan natin mga kapatid, ang ating confession ay napakahalaga sa panahon ng ating mga pananalangin, ang ating prayer, not just only in our prayer, in our daily life. Ang ating patuloy na kung ano yung sinasampalatayanan, pahayag mo ito at confess mo ang bagay nito. If you believe that He raised, naniniwala ka sa Kanyang pagkabuhay, well, mga kapatid, hindi lamang ang paniniwala mo sa resurrection ng ating Panginoon, hindi lamang yung on the third day siya'y bumangon galing sa libingan. Hindi lamang yun ang yung dapat na paniwalaan. Ang dapat mong paniwalaan ay yung daladala niyang kapangyarihan nang siya ay magbangon sa mga patay. Did you know that? Ang sabi ng ating Panginoon, Matthew 28, sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa akin ang kamay. That's the power na meron ng ating Panginoon ng siya'y magbangon sa mga patay. O mga kapatid, yun yung mga bagay na dapat i-confess. Will be the profession. Kaya nga, sabi rito, Ephesians 5 verse 18, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Verse 19, speaking to one another in psalms, in hymns, and spiritual songs, singing and making melody with your heart, always giving thanks for all things in the name of the Lord, of our Lord Jesus Christ, to God even the Father. Anong sabi niya? Speaking one to another. Kapag ikaw ay nakikipag-usap, speaking to one another in psalms, in hymns, and spiritual songs. Usually ang mga nakasaad sa, meaning to say, kapag ikaw ay nakikipag-usap, nagsasalita, well, alam nyo, mayroong isang mangaral, ito yung kanyang confession. Sabi niya, ang nais ko, kapag ako'y nasugatan, I will bleed the word. Ibig sabihin, kahit sa kanyang sugat, ang lalabas sa kanya ay mga salita ng Diyos. Siya ay punong-puno ng confession. At kapag ang isang tao ay merong ganitong pagklase ng confession, I believe that person is a man of faith. Do you believe that? Si Stephen,
Si Stephen ay dinescribe siya ni Luke na isang tao sa full of faith and full of power. Chapter 6, verse 5 ng Acts, the statement found approval with the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicholas, a proselyte from Antioch. Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Bakit mo masasabi na si Stephen is a man full of faith? Can you imagine? Ang buong history ng Hudyo ay kanyang binanggit. Basahin niyo yung preaching ni Stephen. Mula sa creation ng kay Abraham, hanggang sa mga judges, hanggang sa mga kings, hanggang kay Jesus. Dahil tinawag siyang a man full of faith. Because he know the scripture. Minsan, nasasabi ko, tayo ay gusto nating lumakas, pero sinaset aside natin ang mga salita ng Diyos. Well, hindi po pwedeng ihiwalay ang kalakasan sa mga salita ng Diyos. Kung tatanggap pa lang ng lakas, ano yan? Parang magic na ikaw ay biglang lalakas? I don't think so. Ang sabi ng verse na minsan na share ko na rin, grace and peace be multiplied in the knowledge of God. Paano magmumultiply ang grace and peace? Through the knowledge. You cannot take it out of the equation. Kasama yan, mga kapatid. Kaya, kung ikaw ay mananalangin ng spiritual na kalakasan, huwag ka lang manalangin ng spiritual na kalakasan, maganda ang prayer na yan, maganda ang desire na yan. Puntahan mo ang scripture. Read the scripture. Read the scripture and pray every day, sabi pa nga ng ating kapatid. And you will grow. And you will be strengthened. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, ang mga nobya, or rather, parable of the virgins, the wise virgin, ay meron silang confession. Meron silang torch na nagliliwanag. Hindi lamang ito basta, sometimes yung torch, ang description ito ay blazing siya, yung parang nagbubugas siya ng oxygen dahilan doon sa oil na naroon sa kanya. Sumisirit siya. Dahilan siya ay merong langis. At yun ang klase ng confession na marapat na dinidescribe sa mga makakabahagi sa araw ng pag-agaw. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin. Praise God. Dakila at mapagpalang Diyos, sa oras nito, kami Lord ay dumudulog at lumalapit sa iyo. Panginoon, maraming bagay na hindi namin nalalaman. Maraming mga bagay na minsan na aming hinihiling, Panginoon. At minsan kagaya kami ng ina ng dalawang magkapatid na si John at si James, na kanyang hiniling na mahari ba, Panginoon, na ang aking mga anak, ang isa'y umupo sa kaliwa mo at ang isa'y umupo sa iyong kanan. Ay iniisip niya na ganun lamang magiging kandali ang lahat ng mga bagay. Ngunit ikaw ay sumagot sa kanya, ang inyong dinadalangin ay hindi nyo
nalalaman. Kaya nyo bang inumin ang saro na aking inumin? Kaya nyo bang mabautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin? At sila'y sumagot, Panginoon, kaya namin. At Lord God, ang mga anak na ito na Zebedee ay mga lalaki na nagbuwis ng kalalang buhay alang-alang sa pananampalataya. Lord God, hallelujah. Kahit man kami ay hindi rin namin minsan nalalaman ang mga bagay na spiritual. Niisip namin na ito ay alam namin na maaari itong madaan sa aming mga kahilingan at panalangin. At Lord, naniniwala kami na ang prayer ay mabuti. But Lord God, meron pang mga bagay na kinakailangan na ingrediente, Lord, sa panahon ng aming prayer. And that is our confession. Ang aming puso na nananampalataya sa mga salitang ito, na kung kami man ay minsan ay nakakaranas ng karamdaman, ang i-confess, Lord, na we are healed by your stripe. By your stripe, we are healed and I am healed. Lord, this is a confession of our faith, Lord. Hallelujah. Ang kami ay magpahayag, Lord God, na kami ay iyong, hallelujah, iglesia na babalikan na may kapangyarihan at mayroong kalakasan. At maranasan ang iyong pagkabuhay, ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na waguli sa pamamagitan ng paggawa mo, Lord, sa bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, O Lord, dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kaming palaguin sa pagkakilala sa iyo at yan ang sinabi ng iyong mga salita, Lord. Merong fivefold ministry for the equipping of the saints upang ang mga lingkod mo, Panginoon, ay hindi na sila maging bata na kayang matangay ng hangin sa magkabi-kabila, kundi sila ay makaabot sa pagkakilala, sa kaalaman sa anak ng Diyos. At sa ganung bagay, Panginoon, yun ang aming main goal, Lord, at yun ang aming destination. Ang makilala ang aming Panginoong Jesucristo ng lubusan. Hallelujah sa Kanya. Sa Kanyang salita, kapangyarihan at layunin para sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Lord, ang pagpapatuloy pa ng gawain ito. At higit di lamang sa gawain ito, kundi ang pagpapatuloy ng aming buhay, paglilingkod at pananampalataya sa iyo. Sumaiyo ang kapurihan at kaluwalhatian at karangalan. In Jesus Christ, mighty and holy name. Everybody say amen. Praise God. Palakpakan natin Panginoon. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ba'y pinagpala ng kanyang mga salita, mga kapatid, sa magapong ito? Hallelujah. Keep our lamps burning. Amen. Hallelujah. Tunay mga kapatid na sa uling mga araw nito ay kung minsan ay nagkukulang tayo, but napakahalaga ng compassion sa uling mga araw na ito upang ang ating mga